kahit dati pa, I think meron akong entrepreneurial spirit, no? Coming from also from my mom, kasi yung mami ko raketera din dati. So, bumibili kami nun. Tapos parang kinikita ko is 20 pesos per jar. So, yun na yung baon ko for the whole week. Kasi nga, elementary pa lang naman ako that time. Anak, walang pera dyan, or hindi natin kaya yan kasi wala ka namang backer. Kasi dati parang pagka magne-negosyo ka, walang masyadong network. Yeah. Yung mindset ko kasi is, kaya kong, I always believe in myself na kaya ko ibenta kahit na ano. Kahit pagbenta mo ako ng ballpen, ng papel, I can sell it eh. From a childhood filled with hardships, where every day was a fight to survive, our guest for today found her strength in the hustle, hope in the dream, and power in resilience. Mula sa pagbebenta ng candy para magkaroon ng baon sa eskwelahan, ngayon, isa na siyang CEO ng isa sa mga trusted local beauty brand sa Pilipinas. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang pag-asenso. Asenso Pilipino. Magandang araw mga ka-asenso, oras na para sa isang kwentuhang punong-puno ng inspirasyon, impormasyon at syempre, kwentong success. I'm Martin Javier, ang kasama nyo sa pag-asenso. Today, let's talk about hardships and success. Sa dami ng pinagdaanan niya, personal man o sa negosyo, she is standing tall, proud, and confident. Ang CEO ng Skin Potions, Miss Jonah Season Ramos. Hi! Welcome to DTI Asenso Pilipino. Thank you for inviting me here. We're more than glad that you're here. Yes. At i-share mo sa amin yung napaka-inspiring mo na kwento. Can you say hi first to our viewers, mga ka-asenso natin? Hi mga ka-asenso. Salamat po at nandito ako sa DTI. Alam mo, Miss Jonah, binabasa ko pa lang yung story mo. Parang ako, lalo yung childhood, yung pagkakabataan mo. Yes. Parang ako yung nabigatan sa kalooban. Parang hindi ko kinakaya yung mga pinagdaanan nyo. Pero talaga nakaka-inspire. Simulan natin doon. Yes. Madami kang mabigat na pinagdaanan nung childhood ka. Yeah. Well, hindi ako lumaki kasi sa pamilyang mariwasa. Kumbaga parang dati talagang sakto lang talaga. My mother was a government official. And also yung father ko naman, parang may nilalabas siyang sasakyan. Parang siyang UV Express, something like that. Tapos, it was nice, but yung relationship nila together kasi hindi siya naging okay kahit dati pa. So, naging alcoholic yung daddy ko. I think he had depression also. My mom is struggling to, thrive and also live with us. And dalawa kami magkapatid eh. So, dalawa yung tinataguyod niya that time. And then living with an alcoholic also is very difficult also for my mother. So, nung bata ako, ayun, kwento ko na rin. Sige. So, nung bata ako, may times na parang nawawalan kami ng kuryente. Tapos, everyone sa neighborhood namin, may kuryente naman sila. So, we were asking, kasi syempre bata ka, curious ka, ba't wala tayong kuryente? Yung mga kapitbahay natin, may ilaw naman. Kasi we thought, brown out, ganyan. So, sinasabi nung mami ko, naputulan tayo anak kasi wala tayong pambayad. And I also experienced, yung ganun yung parang level of living namin. So, I also experienced na pumipila ako promissory, magkano lang naman tuition that time, ganyan. And it was also one of my fuel then for me to get inspired na I don't want to live this life anymore. Na parang pag tumanda ako, I will do my all para makaalis dito sa ganitong buhay. Ito bang yung palang mabigat na eh. Yeah. Yung pinagdaanan mo dun sa magulang mo, you mentioned your dad is an alcoholic and your mom nahirapan din. Ano yung naging epekto nun sa iba't ibang aspeto ng buhay mo? Siyempre noon nasa eskwelahan ka, affected ka ba dun? Or naka-apekto yun sa pag-aaral mo? I think when you're coming from a toxic relationship with a parent, no, or yung sa parents mo, yung mga bata talaga yung naapektuhan. And it really affected us kasi ako kasi may sister ako which is yung ate ko. So mas matanda siya sa akin. That time, mas naiintindihan niya. And she cannot even explain kung ano yung nangyayari sa akin kasi I was young din eh. Parang nasa nursery that time. And aside from being an alcoholic kasi, sinasaktan niya yung mami ko. Yes. Okay. So, battered wife si mami, tapos siya yung nagkatrabaho sa amin.
Tapos ako, syempre, as a bunso, hindi ko pa naintindihan kasi I was 4, 5 years old. So nagkamuwang na lang ako, mga grade 1, grade 2, naintindihan ko na. So this is not normal. Kasi I thought it's normal. So yeah, that time talagang hindi namin naiisip nung ate ko kung bakit nangyayari sa amin yon. Yung mga friends namin, okay naman, masasaya yung family. So talagang ang affected talaga kaming dalawa. Pero naintindihan ko rin, binanggit mo kanina, you use that as fuel in life. Yes. Nung time na yun ba, prosigido ka na rin na matulungan? Siyempre, yung mom mo lang yung, kumbaga, yung maaasahan sa inyo. Yeah. So, kahit dati pa, I think meron akong entrepreneurial spirit, no? Coming from my mom, kasi yung mami ko raketera din dati. So, we used to buy mga goods from supermarket, from palengke. So, bumibili kami. Bumibili ako ng mga candies na unique. I don't know, kasi baka hindi mo na-batch yun, pero merong Sige, try mo ako, Miss Jonah. merong parang mga candies na parang umbrella, tapos parang toothpick yung natira. I don't know if naabutan ko pa naman yun. Yung malaking jar na gano'n. So, bumibili kami nun. Tapos parang kinikita ko is 20 pesos per jar. So, yun na yung baon ko for the whole week. Kasi nga elementary pa lang naman ako that time. I also bought mga ponytails, mga rings, ganyan, yung mga butterfly na pins. Tapos binibenta ko sa mga classmates ko. I remember nga that time parang gumawa pa ako ng structure na, sige, ito yung huhulugan yung amount sa akin every week. So, parang nagpapautang na rin ako sa talaga? Kanila. Yeah. I was grade 1, grade 2. May naglo-loan na sa kanya ng grade 1, grade 2. Yes, so kumukuha ng product na binibenta ko, tapos binabayaran nila pagka na-replenish yung baon, o kaya pagka every day, meron silang baon, tinatabi nila for that. So, noon pa lang talaga, business-minded ka na. And then I realized, kaya naman pala kumita. Like little things. So, kahit na anong age ka, pag namulat ka talaga sa business, talagang you'll go for the business. Okay. Since, lumaki ka, nakikita mo yung mom mo na medyo sinasaktan. Nagkaroon ka ba ng urge before na protektahan? Yeah. Siyempre pareho yung nanay mo, pati na rin siyempre yung ate mo na kasama ninyo. Well, a lot of times, yes. Pero sobrang bata ako noon, hindi ko kaya, wala akong voice. And I was telling my uncle, I was telling my aunt, sabi ko, tita, tito, sinasaktan si mami, ganyan. Kasi tumatawag sila sa amin, ganyan. Tapos, there was also a time na napakulong ni mami si daddy. Because sasakitan nga sila. And it was the most traumatic for me kasi nakita ko yung mami ko nasa lapag na. I thought she died already. Akala ko patay na siya kasi parang tinamaan pala dito. So nahimatay siya. Parang naano siya ng breath niya. My sister talaga tried her best to protect kasi yung sister ko high school na siya that time. So siya ang kahit papaano nakakalaban na. And I still remember talagang, alam mo yun, yung galit namin with our father is grabe kasi you're hurting our hero eh. Parang kumbaga ito yung sumusupport sa amin tapos sinasaktan mo. Yung galit mo bang yun sa dad mo? At that time, syempre, naglalagablab yun, everything was happening in front of you. Hanggang ngayon ba, dala-dala mo yan o nagkaroon na ng kapatawaran? My father died way back 2012. And he died dun sa, I was in a ship, kasi ako, seafarer. Yeah. So, 2 weeks nung nakapag-onboard ako sa barko, namatay siya. And hindi kami nagkapatawaran. Like daddy, pinapatawad na kita, ganyan. So, I think that was one of my greatest regrets. Kasi, dapat naayos ko yung time na yun. Kasi, ngayon ko lang actually na-realize, nung nagkaanak ako. Nung nagkaanak kasi ako, nung ko na-realize na may mga pinagdadaanan yung mga magulang. And yung sa... Tissue. Parang every time kasi na napag-uusapan to, I cannot help but cry kasi yung daddy ko dumaan siya sa depression nang walang nakakaalam or walang naging help. Kasi namatay din yung parents niya namatay din yung parents niya nung bata pa sila. So he was with his auntie, uncle na minamaltrato din sila. So, I think, nung time na yon, parang na-adapt niya na dapat pala nagsasakitan tayo sa bahay. So, parang nung later on in my life, I realized na may pinagdadaanan siya. Wala lang tumutulong sa kanya.
And my mom kasi was very nice. She's very nice talaga to the point na hinahayaan niya na lang yung daddy ko na, sige, dahil mahal kita, minom ka na lang. Bibilan na lang kita ng alak, bibilan kita ng sigarilyo kasi mahal kita. But it was love na hindi siya healthy for both of them. So, na-enable yung dad ko to drink more. Kasi pagka hindi nabigay nung mommy ko yung alak or yung sigarilyo, magwawala siya, bubugbugin niya lalo yung mami ko. So yung mami ko, para hindi siya mabugbog, binibilhan na lang niya. But it was never addressed. And then, wala na. Nung time na sabi ko, pinapatawad kita, wala na siya. So yun, so every time na may mga, like mga employees, or yung mga friends ko, even my husband, I'm telling him na, hanggang buhay pa yung parents mo, kausapin mo. Like, show them that you love them. Kasi mahirap pagka wala na sila. Okay. Before we let this topic go, kailan mo nalaman yung perspective ng dad mo? Na, okay, meron pala siyang gantong pinagdadaanan. Sino yung nag-explain sa'yo? Well, it was not explained to me, but there was an awareness of the mental health issues. Okay. Para nagkaroon na ng awareness yung mga tao na this is not just arte. This is depression, this is anxiety. It was never addressed. And then later on, I realized na baka kaya siya ganun kasi he was depressed. Parang meron siyang baggage Meron siyang baggage from the past na hindi niya na-let go. So, then, right then and there, I realized na wala kasi nakatulong sa kanya. Okay. But I'm sure he's very proud of you right now. Yeah, And your whole family. Okay. So, eventually, nag-graduate ka ng nursing, Miss Jonah. Yes. Ito ba talaga yung gusto mong course? Ito talaga yung interest mo noon pa lang? No. Actually, siya yung frustration ng mami ko kasi yung mami ko gusto mag-nurse. Before, she was a midwife government, naman siya, like public health. Public health, mga health centers, ganun. So, midwife siya. And back then kasi, merong increase in demand of nurses in US. So, pinilit niya talaga ako. Kasi kung ako'y tatanungin, talaga, gusto ko is something about business. Ganon. Okay. Or fine arts. Ganon. Pero sasabi ng mami ko kasi before na, anak, walang pera dyan, or hindi natin kaya yan kasi wala ka namang backer. Kasi dati parang pagka magne-negosyo ka, walang masyadong network. Yeah. Unless you came from a business family. Oo. Parang pinamana sa'yo. Talagang kailangan mong gapangin. So, that time, talagang pinilit niya ako, sige, mag-nurse ka. And then, naman, like, I'm very obedient, daughter. So, sige, mami, mag-nurse ako. But, hindi ko siya, to the point na hindi ko na siya kinaya. I passed the board exam, I am a registered nurse. But, hindi ko siya kinaya every time na namamatayan ako ng pasyente. So, nadadala ko siya. Like, yung mental health ko talaga. Like, napaka-unstable niya. Every time na namamatayan ako ng pasyente, it haunts me. So, sabi ko, this is not for me. Baka maloka ako. Oo, tama. Yeah. So, nag-nurse ka pa? Tinuloy mo, nag-practice ka? I did, but not in a ward. I did in a hemodialysis center for 6 months, pero hindi ko rin talaga kaya kasi namamatay nga yung pasyente. Kasi yung hemodialysis is, ina-extend lang yung life ng tao Pero eventually... So talagang yun yung, kumbaga constant din na yung sitwasyon na hinaharap mo noon. Na parang everyday, yung kausap ko na pasyente, hindi siya naka-attend na session niya, yung pala, wala na siya, patay na. So, hindi ko siya kaya talaga. Okay. So, bago ka nag-business, bago ka bumalik dun sa talagang true passion mo, true love mo, ano yung mga trabaho na pinasok mo, sinubukan mo? Iba-iba. Like, I was in a crossroads, tapos tinry ko mag-medical representative. Sabi ko, kaya ko naman magbenta, bibenta ako. Little did I know na doon pala sa pagbebenta sa mga ospital, yung pala mga ospital na ibibigay sa akin, layo-layo. So, bumibiyahe ako, nagko-commute ako from Cavite kasi kami. From Cavite, going to medical center, San Juan Hospital, and then going to St. Luke's Capital, Cardinal Santos. So, paikot-ikot doon. So, everyday, hindi ko rin kinakaya. So, after nun, nag-resign ako, tapos nag-online casino dealer ako.
So, layo, di ba? Oo nga, Medrep. Yeah, I'm really trying things talaga. I tried so many things. And then, from Medrep to online casino dealer to seafarer. So, sa seafarer, casino dealer pa rin siya. Casino dealer pa rin. Yeah, parang in-apply ko siya doon. Parang ganun. Tapos, after Medrep, nag-casino dealer ako, nag-online casino dealer sa Makati. After, parang mga 2 years yon. And then after that, nag-casino dealer ako sa barko. Yun. Okay. Tapos, after nung sa barko, sabi ko sa mami ko, hindi ko kaya yung homesickness. Sabi ko pa nun, hindi ko kaya kasi, ang dinahilan ko pa yung father ko, namatay siya, 2 weeks pa lang ako nasa barko. So, parang, it reminds me of the death of my father. Okay. Kaya parang sabi ko, ayoko mag-cruise, ayoko sumakay ng barko, ganyan. It reminds me of that. After nun, sabi ng mami ko, sige, mag-apply kita. Sister ko kasi that time, she was a flight attendant in Etihad Airways. So, sa Abu Dhabi. Okay. And pinapasok nila ako that time as a nurse, ganyan. Ayoko na mag-nurse. So, sabi ko sa kanila, meron akong gagawin. You let me rest for a little while. Tapos, tsaka ako may gagawin. Sabi ng mother ko, ano gagawin mo? Nurse ka, ba't di mo pa kinabangan? Ganyan, ganyan. Siyempre, the usual nanay, no? Na graduate ka pa ng nursing, tapos di mo naman pala papakinabangan. And it was the start of the skin potion. Yun na yung simula. Yun na yung simula, after nung pagbabarko. Sige, bago natin puntahan yan, kilala ka bilang isang raketera. Bakit yun yung in-embody mo na talagang raketera ako? Kasi I think, no, I always believe na there's always an opportunity everywhere. It's just that you need the right mindset to find it. So, ako kasi sa lahat na parang kahit i-back to zero mo ako, I can always put a good business Parang ganun. So, I think the right mindset lang will take you further in your life. So, ako kahit ano yan, kahit from Divisoria, kaya ko itinda yan. Kahit pare-parehas tayo ng tinda, I can market it. Hindi ako magaling sa numbers, pero kaya kong i-market siya. So, I think that the mindset that took me so long in this business is because yung mindset ko kasi is kaya kong, I always believe in myself na kaya ko ibenta kahit na ano. Kahit pagbenta mo ako ng ballpen, ng papel, I can sell it So, ganun yung parang confidence ko rin sa sarili ko. And I also proved it a lot of times already. Kasi nung pandemic, naglaylo yung skin potions that time. So, later kukwento ko siya. Naglaylo yung skin potions that time. And of course, since skincare siya, hindi naman natin yun priority ng pandemic. So, nung pandemic, nagbenta kami ng alcohol and face mask. Okay. So, pumunta rin kayo doon? Yes, nagbenta kami alcohol, face mask, face shield. Yes, yun. Yung necessities that time. Yes. Ito na, galing ka sa barko. Kailan mo na naiisip yung idea mo para sa first business? Well, before kasi, ang dami kong pimples, like super daming, grabe yung breakouts ko. Tapos walang makapag-answer or walang product na makapagpa-okay siya. I was very frustrated that time. Tapos, I got so curious sa mga ingredients na ano ba yung, baka naman allergic ako sa ganitong certain ingredients, ganyan. So, inaral ko siya. Like in an internet lang, tinignan ko, baka ito yung... So, let me check pagka bumibili ako sa mga stores, titignan ko talaga ingredients. And then, it sparked my interest into skincare, which was, hindi naman talaga ako interested sa skincare before. Ayoko nga nag-skincare. But since I have something to address, so that pushed me to, know these ingredients talaga by heart. So, doon, nalaman ko na, ito pala mga ingredients na to, hindi pwede sa akin. Very, this one is hypoallergenic, this is not. So, that time, sabi ko, maghahanap ako ng product talaga na pang sa akin. So, luckily, my sister kasi is flight attendant no. So, luckily, my sister naman, meron siyang katrabaho na naging manager. Tapos, nagbibenta ng mga sabon. Parang nakitera din siya. Nagbibenta siya ng mga sabon. Tapos, sabi ng sister ko, itry mo nga itong sabon na binibenta rito, ganyan. It was honey oatmeal soap. Okay. And then, yung honey oatmeal soap na yon, sabi ko, sige, itry ko nga, ganyan. Tapos, nung tinry ko, umokay yung face. So, hiyang yun sa'yo? Nahiyang sa akin. Tapos, madami na nagtatanong yung mga friends ko, ano ginagamit mo? Ba't nawala yung mga tigyawat mo? Yung mga kamag-anak namin, ano ginamit mo? So, ito. Bilhin nyo kay ate. Ganun pa ako nung time na yun. Tapos, nung nagsasabi na sila nung na-try na nila, sabi nila, pwede ko bang ibenta to?
Tapos that sparked my ano parang it was a light bulb moment for me na bakit hindi ko siya ibenta. So yun, simula nun, nag-direct ako doon sa friend ng ate ko. Sabi ko, can you give me these pieces, this quantity, ganyan. Since she got promoted, hindi niya na kayang umuwi ng Pilipinas. So, ang ginawa niya is nirelay niya ako or in-endorse niya ako dun sa manufacturer na, sis, ito na yung manufacturer kasi hindi ko na kaya ibigay yung orders mo. Diretso na. Yes. So, from then, bumaba, syempre, yung tumaas yung profit margin ko and bumaba yung presyo. So, that was the time na nakapag-structure na ako ng distributorship. And I was able to give also livelihood sa mga nagbebenta ng skin potions that time. Teka, Ms. Joanna, magkano yung puhunan mo, yung nilabas mo para makabenta ka nung soap na yun? It was around 5,000 to 10,000 pesos. Ganun yung amount. Pero yung 10,000, that was the maximum kasi yun na yung parang pinakamadaming orders ko na. And then napapaikot ko na siya. Pero nasa 5,000 to 10,000 pesos, that range. Yun yung puhunan mo, initial. Yun lang yung nilabas mo. Yes, and it came from also my savings doon sa barko. Oh, okay. And then, after that, syempre, agad-agad nabawi mo na yan. Yes, nag-ROI siya kagad. Tapos eventually sabi ko, okay ito paramihin ko pa yung yung mga distributors, mga resellers. And then eventually, of course, nung una gusto kong kumita ng pera because of the business. But eventually, I learned that it has a deeper message and it has a deeper reason, purpose. So nagkaroon siya ng purpose. So I was able to meet so many people, mga nanay, mga walang work, nasa bahay lang nag-aalaga ng mga meron silang kinikita na pansarili nilang pera. So that purpose talaga inspired me to grow the business. Okay. So ngayon, you've grown into different businesses already. New Moon, yes. Dear Face. Okay. Can you give us a glimpse of your life as a business owner? Paano mo pinapatakbo itong mga business mo? Well, sabi ko nga sobrang busy ng schedule ko, no. Pero I think one of the secret of having multiple businesses is you hire efficient people. And yun nga, dahil madami na kaming tao na very efficient and magagaling, no. So they help the company to grow. So hindi na lang ako mag-isa. Kaya I always credit them every time that we achieve something. It's always credited to them kasi they're the ones talaga that doing the legwork. Yeah. That's true. Balikan ko lang ng konti yung skin potions. Magkano kinita mo nung first month mo na nagbibenta ka? Yeah, nung first month ko, around 30 to 40. So, 30 to 40 kayo na? Yeah, so nag-ROI siya kagad. Times 4? Yes, nag-ROI siya. Kasi dami nila eh. Okay. Parang medyo matagal akong nag-decide na, sige, benta ko to. Parang araw-araw nakaka-receive ako ng mga messages, ganyan. And then eventually, that time kasi it's very easy to market on Facebook and Instagram. Popost ka lang ng ganitong product. Wala pang marketplace that time. Popost ka lang ng ganitong product and different people yung natatarget ng post mo sa page. So it was easy for us to get more distributors na out of our network. Was that your first break in terms of like giving you hundreds of thousands in terms of profit? Yun ba yung product na nagbigay sa'yo ng break o meron pang kasunod yun na mas nag-boom pa? Yung skin potions kasi before, it was my learning phase. Okay. So, it was the trial and error phase of being someone na walang background sa business, being someone na walang network, connection. So, si Skin Potions that time, talagang naging parang, siya yung naging school ko for me to learn. So, more than the financial, talaga na nakatulong siya with my family, with the whole family, madami ako natutunan sa kanya to be a successful entrepreneur. Yeah. So, sabi ko nga, even though nagsara siya no 2020, nagsara siya, it was a learning phase for me. And I am really grateful for that brand kasi it taught me a lot. So, madami ako natutunan sa kanya, madami akong tao nakilala, madami akong network na na-connect. Yeah. Kinikwento mo sa amin, from your childhood to now your adventure in the workforce, now starting your business. I wanna know, kasi malaking milestone or malaking moment sa isang negosyante, yung maka first million sa kanyang business.
Kailan nangyari yun sa'yo? And what was it like? How did you feel? And then 2 months, 3 months after pandemic, everyone is closing. Ouch. So lahat ng ng fund ng skin potions that time, naubos talaga siya. It was bleeding. Malaking tagok sa buhay nun, which is getting scammed. Yes. Okay, That's how in the much middle of pandemic. in the middle of the pandemic pa of all times, di ba, na mangyayari yan kung kailan mo kailangan pa ng pera. How much are we talking about here? It was a total of 15 million. 15 million. It was like all in. Parang all in ng savings namin lahat. Okay. So, Asenso Pilipino.